Pinakarma na ng tuluyan ang self-proclaimed God na si Senyor Aguila matapos ipinag-utos ni Senator Bato de la Rosa na buksan at ipa-freeze ang kanyang bank account dahil sa panluloko na kanyang ginawa. Nauna nga rito ay sinabi ng mga miyembro na bago raw umano sila makaakyat sa langit ay kailangan nilang ibenta ang kanilang bahay kay Senyor Aguila para makasakay sa Ark ni Noah. Sa halos 5,000 na miyembro ng SBSI ay mahigit kumulang na aabot umano ng daan-daang milyones ang nasa bank account nito. Kamakailan nga ay inaresto ng Senado si J. Rins Kilario na mas kilala sa kanyang alias na Senyor Aguila. Nakakulong si Kilario kasama ang 3 pang lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Bilang bahagi ng patuloy na investigasyon, si Kilario, ang presidente ng SBSI, ay inakusahan na namumuno sa isang relihiyosong kulto na nagsusulong ng pag-aasawa ng bata at iba pang nakakagambalang gawain. Ang mga paratang laban kay Kilario ay malubha at maraming aspeto, kabilang ang mga pang-aangking na siya ay namumuno sa isang pribadong hukbo at nagsasagawa ng sexual na pang-aabuso at sa pilitang pag-aasawa ng mga minor de edad. Ang kanyang organisasyon na ngayon ay kilala bilang Omega de Salonera ay mayroong mahigit 3,000 miyembro na karamihan ay mga bata. Ang mga saksi ay nagpatotoo tungkol sa impluwensya ni Kilario na sinasabing may kapangyarihan siyang kontrolin ang panahon at impluwensyahan ang mga hayop na humantong sa kanyang mga tagasunod na maniwala na siya ang muling pagkakatawang tao ni Jesus. Ang Senate Committee on Women and Children ay nagpakita ng ebidensya ng isang pansamantalang gobyerno, ang Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government, na pinamumunuan ni Kilario. Gayunpaman, sa kabila ng dumaraming ebidensya, ang investigasyon ay nagpapatuloy at ang mga detinyado ay binanggit sa pagsuway sa pagtanggi na sagutin ang mga tanong sa panahon ng pagdinig. Malubha ang mga aligasyon laban kay Kilario at sa SBSI na may potensyal na malalayong implikasyon para sa mga akusado at sa organisasyon. Kung mapatunayang nagkasala ang kasong ito, ay maaaring magsilbing isang katalista para sa mas mahigpit na mga regulasyon sa mga organisasyong relihiyoso at pseudo-relihiyoso. Maaari rin itong mag-udyok ng mas malawak na pagsusuri ng mga batas sa proteksyon ng bata at ang kanilang pagpapatupad. Pwedeng sabihin natin na sindikato dahil nga requirement nila sa pag-akyat doon sa kapihan ay kailangan ibinta nila yung kanilang mga earthly possessions, yung mga ari-arian nila, yung kanilang mga pamamaha, yung bahay nila, ibenta nila at around 60% of the proceeds of which ay mapupunta doon sa SBSI. So parang merong scheme na ginagawa. Nagastos na yun meron mo sila mga studio na pinagawa, mga radio station. Nagastos na yung pera nila. Ma-advise natin kung meron pang naiwan na pera, may pera pang hawak yung asosasyon na yan. Kung gusto ng mga miyembro na magpa-refund, siguro, they have to be compensated yung kanilang ibinigay. Why not i-freeze muna kung may mga bank accounts ito, may mga ari-arian, o kunin mo na ng gobyerno. Kung maaari, ibenta o kaya ibigay yung perang nakatago pa dyan. Baka ibinaon sa lupa. Titingnan natin kung ano magiging hakbang natin dyan. Kung meron silang mga bank accounts, existing bank accounts. Pero titingnan natin dahil alam ko may mga legal advisor dito sila na mga abogado kung anong dapat gawin. Baka titingnan natin. That would form part of our recommendation. Andun sila, ang may hawak sa kanila ngayon, yung DSWD at saka yung local CIS, yung civil, yung local DSWD ng Socorro. Okay. So, at yung kanila gusto niya ay tinitake cognizance na rin ng IACAT, yung interagency for yung against human trafficking. Yes. So, ando na.
safe na po sila. Safe na sila. Oo. Senator, kung sakali ho, mapatunayan ho natin na nagsisinungaling itong leader, si Senyor Aguila, kung sakaling mapatunayan natin na talagang nagsisinungaling sila, kasi they are under oath, hindi po ba? Ano ho ang mga posibleng consequences na harapin nila para sa kabatiran ng ating mga manonood at tagapakinig ngayong umaga? Pwede din silang makasuhan makasuhan natin sila according to the revised penal code, yung kanilang pagsisinungaling. Pero sa ngayon nga, nakakulong naman sila dahil talagang kumbinsido ang mga membro ng komite na sila ay nagsisinungaling. So, yun, kaya nga sila sinight in contempt, dahil nga, nagsinungaling sila. Pero Senator Bato, sa tingin niyo ho ba parang naging kulto talaga ito? Paano pumutok ito? Kasi nasa Surigao, nasa may mga bunduk-bundukin, may mga tumakas, alam po natin. Pero bakit umabot po sa ganitong punto na nagkaroon ng Senate investigation? Sabi niyo nga, parang may kasinungalingan. Ano ba yung naging pamaraan nila para humikayat ng mga tao na sumali sa kanila po? Well, nag-start ito as a very legitimate people's organization organized by the couple Tarok. Napakaganda yung advokasya ng mag-asawa na to enter into an agreement. Yung kailang people's organization na Socorro Bayanihan Services Incorporated ay nag-enter into agreement with the DNR para magamit yung portion of land na pinag-mamayari ng gobyerno sila mag-cultivate at para makatulong sila. Yung income na makukuha doon ay sa kanila na makatulong sila sa mga naghihirap na mga tao doon sa Socorro. Maganda po yun. Nagsimula lang ito nagiging kulto nung in-appoint na yung namatay na yung yung mag-asawang Tarok. At allegedly, in-appoint daw ito or in-elect by itong isang batang nagngalang Jeren sa Kilario na tinatawag nila ngayon na Senyor Aguila. So, doon nag-start yung cultism, nagiging kulto na sila dahil, yun nga, by all definition, talagang pasok sila sa definition ng kulto. Yung strong reverence to a particular single personality at saka yung kanilang blind obedience. Kaya naging kulto na talaga yung status ng kanilang grupo. Pero sila naman, with your respect to them, ayaw talaga lang aminin na kulto sila. Pero sa ginagawa ng grupo, lumalabas talaga na kulto sa paningin ng tagalabas. Senator Bato, yes. Meron tayong local government unit, yung governor ng Surigao, yung kanilang mayor. Ano ho ang punto nila dito sa Socorro Bayanihan Group na ito? Bakit hindi ito nasilip? Bakit po umabot pa sa Senado at hindi unang nasiyasat ng mga nasa local government unit natin dyan sa Surigao itong case na ito? Well, matagal na ito nilang sinisilip at yung lumalabas na talagang overwhelmed sila sa power ng kulto. Kaya humingi sila. Yung LGU ng Socorro humingi ng tulong ng Senado para maimbestigahan ito at para makats ang atensyon ng mga national line agencies na dapat mayroong regulatory powers dito sa grupo na ito at dapat umaksyon. Kaya yun na, humingi ng tulong. In fairness naman sa kanila, hindi naman nagpapabaya yung LGU ng Socorro, Kaya kasi humingi ng tulong dahil hindi niya kinaya. Pero, Senator, aside kasi, parang nga sabi nyo nga, it has the elements of a cult talaga. May mga minor de edad na pinipilit magpakasal, di ba? Meron mga rape pa nga na sinasabi. Meron din ba, aside from that, may mga pera bang involved rin po dito? Kasi hindi ko alam kung paano nila napapalago yung kanilang komunidad, self-sustaining ba? Or meron rin ba silang hinihinging pera para lumakas or para sumusuporta? Ano ba yung naging dito po na sa findings po ninyo aside from the marriage part? Yun, doon kasi tayo nakatutok sa mga
violation ng karapatang pantao ng mga lalo ng mga minor de edad. Pero yung kanilang monetary or yung kanilang sustenance sa group ay hindi natin masyado natalakay. Pero ang alam natin dyan, yung external support, wala tayong narinig na external support. Ang nangyari lang, yung support na nakuha nila is from within, from the members themselves na nahikayat na umakit sa kapihan. But before that, ang requirement is ibinta nila yung kanilang mga ari-arian doon sa lowlands, yung kanilang mga yung kanilang bahay, lahat ng kanilang material position, ibinta nila at around 60% of the proceeds ay kanilang i-contribute doon sa coffers ng kanilang grupo sa SBSI. So, yun ang ganda pamamaraan. Okay. Kanilang mga pera. Senator Bato, ano ho ang end part natin dito? Kasi parang malateleserye itong nangyayari na ito. Kung sakali ho na makukulong itong si Senior Aguila nila, ano ho mangyayari sa Socorro Bayanihan? Mabubuwag na po ba ito? O meron hong mag-handle, tututok, magbabantay from the local government or from the national government to help them na masustain yung kanilang kabuhayan para bumalik sa normal yung kanilang pamumuhay at maawawala na yung mga pang-aabusong sinasabi ho natin? Well, alam mo, yung mga tao dyan sa loob ng kapihan, alam kong they are facing dilemma sa ngayon, no? Dahil nga, unang-una, yung may mga membro dyan ngayon na hindi na pala pulis at mga maestra ang nandyan sa loob. Meron pang may mga Bureau of Fire Protection personnel, may mga BGMP, may mga sundalo. At sa ngayon, dandahan na silang nakikiusap sa Bureau of Fire. According to General Purakan, nakiusap ng mga membro dyan na dating fireman na ma-reinstate, bumalik sa servisyo. Para nagsisisi sila sa kanilang ginawa. But it has to go through a process. As far as yung end state na tinatanong mo, posible, maraming pwedeng mangyayari kapag progress yung kaso nila at malabasan sila ng warrant at ito magiging non-bailable, yung mga involved ng mga officers kasama na si Senior Aguila, sigurado magkukulong. At ewan ko lang, kung magkakaroon ng leadership vacuum, kung wala mag-take over, or kung makapag-decide ang DNR, the regulating agency, nitong lupa na ito, lupa na kailang inukupa na babawiin from SBSI, din malaking problema yan ng local government ng Socorro kung paano nila hanapan ng paraan na makabalik sa mainstream community ng Socorro yung mga taga-kapihan. Baka pwedeng mabigyan ng mas magandang pabahay, Senator. Isa yan sa kinakonsidera natin na matulungan sila na bumalik sa normal yung kanilang pamumuhay. Hindi po pwede babayaan natin yan. Dahil mga Pilipino, mahihirap lang yung mga tao na yan. Senator, ako nagtataka, no? Anong pinangako po sa kanila? Kasi nabasa ko more than 3,000 po ang mga miyembro nila. At sabi nyo nga, may mga galing mga teacher, may mga galing sa Bureau of Fire Protection. So ito naman, isipin mo, naging college graduate, mga nag-aral. Correct. Ano po ang pinangako ng Socorro sa kanila na iniwan nila ang kanilang mga tahanan sa baba, binenta, tapos 60% rinimita sa kanila. Ano po yun? Isa lang, ang kanilang pinakamotibo para sumama dyan is survival from the end of the world. End of the world. Yun pa ang okay, yun ang story. Kaya, Doomsday Cult ito, lumabas sa Doomsday Cult. Sinabihan sila na kanilang leader na it's going to be the end of the world at kung ang masisave lang, lahat ng isla ay magugunaw na. Masisave lang yung isla ng Socorro, yung particular yung Kapihan, yung pinaka-highest point at doon sila dapat umakyat para mag-survive sila sa end of the world. Ano ang masasabi nyo tungkol rito? Mag-komento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe.